First is worship. Give us the Word of God. Let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Shall we give a clap of praise unto the living God? Hallelujah! Alam niyo po ba, ang pagsamba ay hindi kumpleto hanggat hindi natin naaabot ang trono ng biyaya ng pagsamba sa Diyos. Kaya nga sinasabing, simba tayo, samba tayo. Hindi ang pinaka-highlights ng araw ng linggo ay ang pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Lalo na ho sa panahon ngayon, pwede mong buksan ang iyong Facebook para makapaginig ng mga replay, ng mga Word of God sa iba't ibang mga Christian program. Ang panambahan po ay nakukumpleto kapag naaabot po natin ang puso ng Diyos sa pamagitan ng pagsamba. Medyo duda po kasi ako, paumanhin po, parang ako yung si Pedro. Pero kadalasan sa dami ng duda ko, totoo. Medyo duda po ako ngayon na hindi lahat nahipo ang puso ng Diyos sa pagsamba. Pwede bang subukan natin na minsan pang hipuin ang trono ng biyaya ng Panginoon? Shall we all rise and let us give a clap of praise unto the living God? Come on, let us worship the King of Kings and the Lord of Lords. We want to lift your name on Maging kayo po na nanonood sa aming FB Live. Continue to worship the King. Touch the thrones. Touch the heart of Jesus. Come on, let us worship the Lord. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Sabayan natin siya. Let us all worship the And Lord, Lord. we want to lift your Let us touch, on high. touch the throne. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. You can rest in the presence of God. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. Hum the song. Hum the song, Ann. You can rest in the presence of God. Come unto me, all you who are weary and tired. You can rest in the presence of the living God. In the presence of God, there is peace. In the presence of God, there is joy. There is breakthrough. Revive us, Lord. Revive us, Spirit, O Lord. Maraming salamat, dakilang Diyos na minamahal naming lubos. Dalangin po namin sa umagang ito, patuloy na mapaligaya ka po namin sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong salita. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, gaano man kahirap ang mga ituturo mo upang kami makasunod, o gaano man kasakit ang mensaheng titimo sa aming puso, tatanggapin po namin ito. Hindi po namin imimisinterpret ang iyong mensahe na kami lamang ang pinanunungkulan nun. At ako po na magbabahagi lang isan mo lamang ng langis ng iyong biyaya at pagpapalang aking labi. Masabi ko lamang ng buong tapang at may pagmamahal at may pagpapala ang mga nais mong sabihin sa umagang ito. Revive us again, O Lord. Revive us again. We thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na po tayo. Napakabilis ng araw. Ano po? Sino rito yung nananamnam pa ang mensahe nung nakaraang linggo? Eto na, linggo na naman. Talaga naman, sa mga nauuhaw at nagugutom, isasatisfied tayo ng Lord. Galing po ako sa halos isang linggong conference ng mga pastor. Talaga naman po, sa inukwento ko kanina, ang hirap magpigil, lalo nagre-ready ka na para sa ating umpisa po ngayon, yung 21 days prayer and fasting. You can join us sa mga congregation. Meron tayong 21 days prayer and fasting. Start na po ngayon, iba-iba po ang oras. Meron pong 5 to 1 o'clock, o
5 to 1 o 6 to 1. Basta 8 hours ng 8 hours. Meron pong panggabi, 21 days na pakikibagbuno at pagkuha ng mga biyaya at pagpapala na patuloy na ninanakaw ng kaaway. Ito po ay paghahanda para po sa anibersaryo ng JIL May Kawayan. Are you excited? Sobra po akong excited kasi alam kong may magandang gagawin na naman ng Diyos. So, kailangang i-prepare mo na dahil maninibago ang sikmura mo. Nataong nasa Pastors Congress po kami na talaga naman ang pagkain ay napakasasarap. Sa talaga naman ang breakfast mo, sabi ko nga kanina, alam mo yung breakfast namin sa loob ng 1 linggo, kulang pa na makain mo ang lahat. Binilang ko, 50 kinds of bread ang nandun. Tapos, napakarami talaga. Pero minsan, ito isang malaking pagsubok sa atin kapag mas inuuna po natin ang pita ng laman, nagiging pita ng laman ng pagkain kapag nasosobrahan po tayo. Nagiging kasalanan. Kasalanan po ang pagiging matakaw. Yung meron na at busog ka na, gusto mo pa. Tapos magtatago ka pa at mag-aalasyaron, kuneta ka pa. So medyo nadodoble ang kasalanan. But anyway, salamat sapagkat hindi lahat ng pagpapala ay nagsisilbing malaking biyaya, kundi minsan pagsubok po ang pagpapala kung tayo po ay magiging mabuting katiwala. Usapang revival po talaga ngayon At iyan halos hindi na matitinag sa ating tainga na madidinig at matidinig natin sa 4 na sulok ng iglesia sapagkat ang ating pong lakbayin ay maranasan nating muli ang pagbisita ng Diyos sa lahat ng area ng ating buhay. Amen. Ang nilalakaran po natin, a God-exalting church, arise and build, pero papasok po tayo sa revival dahil yun po ang ating tema, a call to revival. At yan ang aking topic, it's all about CPR. Everybody say CPR. Sa inyo nadinig yon, sa hospital yon. Pero yan ay tinaguri ang call to personal revival. So bigyan natin ng CPR, nadidinig po natin yan sa hospital. Pag sinabi pong revive, ibig sabihin ay habulin. Nakarinig na ba kayo? Hoy, nire-revive na si brother, si sister, let's pray. Agawin natin ang buhay niya sa kamatayan. So may mga CPR po yan, sini-CPR. Nakita nyo, dinidiinan yung bandang dibdib patungo sa malapit sa sikmura. Ang tinatarget po nito ay mag-pump uli yung kanyang puso papuntang baga. Ang puso at baga ay magkalapit. So, yan pong puso ay dinadaluyan po ng lahat ng ugat ng ating katawan. Kaya kapag tinamaan ka ng sakit sa puso, nagkakaroon po ng iba't ibang komplikasyon. At dahil malapit sa baga, itong dalawang to ay major na bahagi ng ating katawan, kapag nagkaroon ka ng cancer, sa anumang uri ng cancer, naaapektuhan ito. Ganon din sa spiritual nating buhay, kung may pinakaiingatan po tayo, walang iba kundi ang ating puso na pinarurumi ng kaaway. Sabi ng Bible, the heart is deceitful, madaya ang puso. Akala mo okay ka na pero hindi pa pala. Akala mo pagka nakuha mo yung isang bagay na yon, matagumpay ka na pero hindi pala. Masayang masaya ka ngayon, maya-maya bigla kang lulungkot. Malungkot ka, bigla kang sasaya. So ganun po yung puso. Kaya napakahalaga na yung puso po natin okay. Sabihin mo sa katabi mo, okay ba puso mo? O, diba? So nakakita na po niya maraming beses dahil ako 1 taon ding nagtrabaho sa ospital. Ang pinaka-ayoko pong lugar, yung emergency room. Kasi diyan makikita mo talagang nag-aagaw buhay, umiiyak ang napakaraming tao kapag namatay na, diyan inaabutan ng kamatayan. Ang pinaka-paborito ko po ay delivery room. Dahil yun naman po talaga ang forte ko, kumadrona po ako. Masayang-masaya po ako kapag ang bata ay umiiyak na, pero hanggat hindi siya umiiyak, kailangang umiyak ka. Nung bata ka, kapag inilabas ka, kailangan umiyak ka. Pero ngayon, bakit lagi kang iyak ng iyak? Hindi lahat ng pag-iyak ay kailangang iiyakan. Pero nung bata, pag inilabas, kailangang umiyak ka. Senyales sa tunog ng iyong pag-iyak ay kung okay ang puso mo. Pag malakas pumalahaw, sabi ng mga kasama kong doktor at nurse, singer yan. Bungangera yan. O, di ba? So, ito po ay nagbabadya na okay ang puso niya, okay ang baga niya. So, hanggat hindi siya umiiyak, lahat gagawin po namin para paiyakin siya. I-revive siya. Ganon din po yung kung saan ay bigla pong nag-pass out o may nangyari po na biglang nawala ng oxygen. So, lahat yan gagawa natin para ma-revive.
Yan ay may kinalaman sa buhay spiritual po natin. Ngayon pong umaga, kamusta ang level ng spiritual life mo? Kamusta pong level ng oxygen mo? Kamusta ang level ng temperatura? Ikaw ba'y naglalagablab sa init? Nag-aapoy ka ba? Silab na silab ka ba sa pagmamahal at pagsamba mo sa Diyos? Malaki po ang kinalaman noon kung paanong tayo ay nagiging matatag at matibay sa pagbiglang dating ng pagsubok at problema. Hindi pwede tayong hip-hop Christian. Yung bang malakas ngayon, tatalon-talon ngayon, tapos biglang hihinto. Dapat tayo consistent sa ating Panginoon. Pag sinabi pong revival, hindi po ito makikitang, yung buong church, bumuwal. So mamaya, pagka niloob ng Lord na mag-minister ako, siguro ang ilan po dito, mai-slain, mag-speaking tongues, mababaptize. Depende po sa inyo pong inaasahan, depende sa inyong pagnanasa, dahil ang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang sa ganda at husay ng nagtuturo, kundi ikaw natatanggap, handa ka bang tumanggap? Kahit po magaling na barbero ang asawa ko, kung hindi ka magpapagupit, hindi ka gagandang lalaki. Ganon din po ang isang restaurant, kung hindi ka papasok at kakain, hindi ka mabubusog. Kahit napakaraming tubigan, kung hindi ka iinom at hindi ka nauuhaw, hindi ka masasatisfied. Ganon din po ang pakikinig ng salita ng Diyos. May problema yata tayo, kaya di tayo nabe-bless. Ang problema ko kasi yung nagtuturo. Ay, malaking problema yan. Kahit napakaganda ng nagtuturo at makita nyo na sa isang salita pa lamang ay may nagbubuwalan pero may problema ka sa nagtuturo, malaking problema po yan para hindi tayo ma-revive. Kaya napakahalaga na tama ang puso mo kahit hindi mo gusto ang nagtuturo sapagkat ang salita ng Diyos ang magpapala at magre-revive ng puso mo. Okay na po yung introduction ko. A call to personal revival. Psalms 85 verse 1 to 6 says, You, Lord, showed favor to your land. You restored the fortunes of Jacob. You forgave the iniquity of your people and covered all their sins. You set aside all your wrath and turned from your fierce anger. Restore us again, God our Savior, and put away your displeasure towards us. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger through all generation? Will you not revive us again that your people may rejoice in you? The Lord will bless the reading of this passage. Ito pong kabuuan ng Psalms 85 ay karanasan ng mga Israelita. Hinaingat panalangin na kapag binasa niyo ang kabuuan ng Book of Psalms, yan po yung galing sila sa pagkatalo, pagrebelde, pagkabagsak, pagkabitaw. Nang sila'y nakararanas na ng pagkatuyot, kalungkutan na hindi na maipaliwanag. Pagkatalo sa lahat ng labanan, ay muli silang dumalangin sa Panginoon at hiniling nila, Will you not revive us again, Lord, that your people may rejoice in you? Kapag tayo'y nasa gitna po ng labanan, na kung saan ay tila bagat tayo'y nakabitaw, nasa gitna ng kalungkutan, sinasaklod ng pagkabalisa at pagkauhaw, may mangyayaring revival sa iyo, kapatid. Amen. Ay, alam nga namang yung normal, i-revive mo, masasaktan yon. Nakakita na ba kayo ng re-revive? Parang pag tinignan mo, masasaktan ka, hindi nasasaktan yon. Kailangan niya yon. Pero gawin mo yun sa normal na hindi kailangang i-revive, masasaktan. Kaya ang revival ay nagaganap sa Kristiyano, hindi sa unbeliever. Ang unbeliever, kailangan regeneration. Ang Kristiyano, revival. Amen. Sabihin mo nga, lagay mo ang kamay mo sa iyong puso. Sabihin mo, I need revival. Okay. Maaring nakakita kayo na talaga nagpapalahaw sa iyak. Sabi ng pastor, we are now open the altar. Come forward! Nagtatakbuhan yan. Ay hindi na umabot sa gitna. Hinimatay na. Nag-speaking tongues na. Palagay nyo, revive yon? Revive? Ba't marami akong nakitang bumuhal? Marami akong nakitang nagkaroon ng speaking tongues, pero hindi na revive. Ano nga ba ibig sabihin ng revive? Revival is not just an emotional experience. Pero don't get me wrong, baka naman pigilan mo para mag-speaking tongues na ako. Hindi. Sign pa lang yan, pero wala pa yung manifestation. Senyales na nire-revive ka.
Pag nirevive mo ang isang taong nag-aagaw buhay at biglang pumintig ang mata at nagkaroon ng pulso, masasayan ka. Pero hindi natapos doon. Tingnan mong manifestasyon, obserbahan mo ng 24 oras kung magiging normal ang temperatura at blood pressure nito. So ang revival, meron pong manifestation, not only an emotional experience. Nandyan pa po ba kayo? Baka kasi bumaba ang anointing ng revival, nakatulala po tayo. But it's a resetting of our hearts, minds to align with God's will. Sabi ni Tim Keller. So revival starts from within. Tingnan nyo, pansinin nyo. Kapag ikaw nagkaroon ng sakit sa balat, may manifestation yan ng nasa loob. Pag nilalagnat ka ng 3 araw, kahit anong gawin mo hanggang 4 na araw, pa-check up ka na. Baka mamaya, yung kala mo na hamugan lang ako, nanibago yung katawan ko kasi sobrang lamig, biglang init, nag-adjust yung katawan ko, nilagnat ako. Okay lang yon, adjustment yon. Pero yung 3 araw, 4 na araw, nilalagnat ka na, there's something wrong, hindi na adjustment yan. May something na sa nangyayari within. Kaya si Lord, hindi after sa taas ng pagsamba, but of course, it is manifestation ng pagmamahal mo kay Lord. Kundi pagbaba ng kamay mo, may manifestation bang na-revive ka? Na-reset ka ba? The word revival, it must first be revived. It must first be alive. So sinners don't need revival, they need regeneration. And the term revival is used for commitment to holiness and faithfulness. Psalms 85 verse 6 says, "Will you revive us again that your people may rejoice in you?" Hiningi ng mga Israelita ito. Alam niyo po, noon hanggang ngayon ginigera ang Israel. Alam naman natin, aware tayo diyan. Yung inaanak ko po ay nandoon. Panay padala ng video, hindi ko na matingnan talaga. Actual, nag-live siya, pinakita niya sa akin, Ninang Pas, tingnan nyo, heto yung mga nagpapaliparan ng bala, dinig po namin dito. Sabi ko, yung mga apo ko, kamusta? Sabi niya, okay naman po, pero hindi muna pumapasok ngayon. So, totoo, hindi lang balita. Hanggang ngayon, ginigera sila. Ang karanasan nila, gigirahin, mananalo, gigirahin, mananalo, gigirahin, mananalo, matatalo, matatalo, mananalo, mananalo, matatalo, matatalo. Depende kung anong naghahari sa puso nila. Tandaan niyo po, laging may gerang espiritual na nagaganap sa puso ng Kristiyano. Pero nasaan ka? Nananalo, natatalo. Nananalo, nananalo, natatalo, natatalo, nananalo, natatalo. Mga kapatid, depende yan kung anong ginagamit mong sandata sa digmaang nagaganap sa spiritual life mo. If we want revivals, we must revive our reverence for the Word of God. Napakahalaga na ang sandata po natin ay salita ng Diyos na maghuhugas sa lahat ng panlalaso ng demonyo sa isip at puso natin. Explaining personal revival. Personal revival, personal po ito, sabi mo sa katabi mo, iyo to. Pakibulong mo para malakas. Iyo to. Baka kasi kung saan i-dedicate, iyo to. Akin to. Pag personal, sino rito pinapahiram ang toothbrush? Ay, pinapahiram niya yung toothbrush niya. Yun bang pag may bisita, you can use my toothbrush. 10 yung bisita mo, 10 yung gumamit ng toothbrush mo. O, di ba? Yung mga may personal mong gamit, pag sinabing personal, sa'yo lang yun. Minsan nga pati sa asawa mo, di mo pinahihiram. Personal mo yun. Kasi hindi ko mo asawa mo na, pati personal mo, papahiram mo, ibibigay mo. May limitasyon minsan kahit asawa na. Kaya itong mensaheng ito, para walang problema, sabihin mo sa katabi mo, personal na sa'yo to. Dali, sabihin mo. Kaya nga CPR eh. Okay. Explaining personal revival. Personal revival, it is an experience. This experience reawakens the Christian and it results in a newfound thirst and hunger for God. Naranasan nyo na ba yung pinakagutom na gutom ka? Nagtataka lang ho ako sa ibang mga kabataan, gutom na namimili pa ng ulam. Sino may mga anak na ganon? Gutom na gutom ako, Nay. Gutom na gutom ako. O sige, kumain ka. Ano ulam? Itlog? Itlog lang.
Kasi ang alam ko yung sagad yung gutom, wala nang pipiliing kainin yan. Tama ba ako? Yung sagad ang kauhawan, wala nang pipiliing inumin. Pero iba yung pagkauhaw. Dahil kapag uhaw na uhaw ka, kahit anong painom sa'yo, milk tea pa yan, soft drinks pa yan, juice pa yan, babalik ka sa pagkauhaw. Bakit? Mali ang ininom mo sa kauhawang nararamdaman mo. Dahil ang tama lang sa'yo, kahit hindi ka kumain, uminom ka ng tubig. Tubig ang sagot sa pagkauhaw at pagkagutom. At yan yung sinasabing, the living water comes from above. Na yung isang babaeng makasalanan ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tubig si Lord, nahihiya pa ito kasi marami siyang kinasama at inasawa. Sabi niya yung hindi nga asawa mo yan, nagulat siya. Sabi niya, kung alam mo lang kung sino